pag-uusapan is kingdom awareness. Does everyone aware that there is really kingdom on earth? And do you aware? Are you aware? Are you aware that you belong to the kingdom? Ah, aware ka ba na talagang ikaw ay bahagi ng kingdom? Naku, kung hindi ka aware, pagkakataon mo na ito upang ikaw ay ma-enlighten, mabuksan ang iyong mata ng pangunawa. Ano ba itong kingdom? And why do I need to be aware of it? Diba? Bakit kailangan natin magkaroon tayo ng kamalayan kung ano itong sinasabing kingdom? Ayan. Sige, nasaan na po ang mga taga-ibang bansa, ang mga taga-Malaysia, yan. Mga kaabangers dito sa Pilipinas, aba, inyo nang imbitahin ang ating mga kaabangers from different part of the world, the part of the globe. Ayan. Huwag tayong makontento na tayong mga taga-Pilipinas lang ang mapagpala ngayong hapon na ito. Sige nga po, kung nariyan na kayo mga kaabangers, maaari niyo po bang i-type at i-comment down sa ating comment box, Kingdom Awareness. Kingdom Awareness. Gaano ba kabukas ang iyong kamalayan tungkol sa kaharian? Sa kaharian ng Diyos, di ba? Or ikaw ba ay hindi pa nai-enlighten at ngayon mo lang din naririnig ang sinasabing kingdom? Yan. So, kung ikaw ay hindi pa masyadong bukas ang iyong kaunawaan sa bagay na ito ang tamang pagkakataon sa iyo, kaibigan, kapatid, na umupo. Yan. Umupo at ihanda ang inyong notebook, ihanda ang inyong ballpen, at syempre, ihanda ang inyong mga Biblia. Dahil ngayong hapon, tayong lahat ay pare-parehong matututo sa ating panauhin. Yan. Kingdom awareness, yan ang sabi ni Ate Marisa Nunez. At totoo naman, no, na talaga naman sa kaharian ng Diyos, parang lahat tayo ay pinagko-connect-connect, di ba? Magkakaiba man, di ba? Dito hindi na pinag-uusapan dito saan ka ba nabibilang? Ano bang pangalan ng church mo, di ba? Hindi na dito pinag-uusapan ang name tag, di ba? Hindi na dito pinag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan na natin ngayon ay ang tungkol sa kaharian. Yan. And syempre, I will not be, sabi nga wasting much of the time of our guest this afternoon kasi ang dami niya talagang masasabi at sasabihin sa atin. Kaya kung kayo ay handa na ba kayo mga kaabangers? Kung kayo ay handa na, sige, join me in welcoming our visitor, our guest this afternoon na nagmula pa siya sa Worship King Jesus Kingdom Ministries Incorporated sa bayan po ng Naik, Cavite. Ayun, Caviteño. Lugar ko rito, kalugar ko pala to, yung ating panauhin. Siya ay nanggaling sa lugar, sa bayan ng Naik, Cavite at siya ay isang veteranong lingkod ng Diyos. Ayan, so ihanda na ninyo mga kaabangers ang inyong mga virtual clap at sabay-sabay nating ibigay ang ating virtual clap sa ating guest this afternoon. Walang iba kundi si Bishop Jose Dapin. Hello po, Bishop. Good afternoon. Hello. Shalom, shalom, shalom. Magandang hapon, kapatid na Salim. Magandang hapon sa inyo. Maging sa mga viewers natin, mga kaabangers natin. Magandang hapon at shalom, shalom. Kaya lagi ang bati ko, shalom. Ang ibig sabihin, walang nawawala, walang kulang. Kaya maraming salamat na ako'y napili ninyo. Isa akong napili ninyo para maging panauhin sa ating programang ito. Kaya, kamusta sa lahat? Kapatid Dasale, kamusta? Sa lahat ng mga staff ng programang ito.
Ayun. Mabuting mabuti po, Bishop. Naku, pag Bishop pala ang iyong kausap, para kang natatangtide. Gusto mo na lang maupo at makinig, di ba? Pero wala akong choice this afternoon. Kailangan ko talagang i-draw ang aking mga katanungan, di ba? Ngayong hapon na to, di ba? Okay. Dahil marami tayong nais malaman kay Bishop, syempre. Di ba? Bago natin siya pagsalitain, di ba? At pag sabi nga, ipag-share ng Word of God, syempre kilalanin muna natin. Ngayong hapon na to ang ating panaunin, di ba? So sabi nga po ni Sister Emelinda Yauna Nadera, Shalom putay. Ayan, di ba? Walang labis, walang kulang, di ba? Walang nami-miss out. Ayan. So, pero Bishop, meron ka pong nakalimutang batiin Alam ang ko na, siyempre. pinakamahalagang tao. Yes, si Pastor Dong, ang kaibigan ko. No? Magandang hapon, Pastor Dong. Ako, nandito na ako. No? Kaso lang, wala ka. Nasa malayo, nasa Malaysia. Kayong mag-asawa at buong team, lalo pa kayong pagpapalain dahil bahagi kayo sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Amen. Meron pa din po, Bishop. Nako, Bishop, pag hindi mo to nabate, nako, At maaari ka talagang siyempre, mapalabas sa hardin. ang ating Panginoon ba ang tinutukoy mo? Lagi nating Ang kasama. taong malapit sa'yo, na lagi Yes, mo ang ating kasakasama. kamahalan. Ayan, si Rebecca Dapi, nandyan na kanina pa. At si Joby, ang anak ko na Pastora Job, ang panganay ko, nandito rin buong pamilya ng Worship King Jesus Kingdom Ministry na siyang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Maraming salamat at i-share natin ito. No, sabi nga maghahako tayo sa hapong ito ng marami pang viewers sa programang ito. Amen. Wow, ayun, nabati na. Di ba? Kanina pa siya nag-aabang, nabatiin niyo po, Bishop. Nako. At syempre, hello din po sa lahat po ng magre-replay ng aming segment this afternoon. Sa lahat po ng magre-replay, enjoy watching the replay po. Naiintindihan po namin na kayo may mga mahalagang trabaho at di kayo maka-join sa amin, sa aming live streams. Pero kayo po ay amin din pong pinasasalamatan sa inyo pong panunood ng replays. Yan. So, Yan. handa na po ba kayo, Bishop? Amen, amen, amen. Yan. So, hello kay Okay. Sister Letty Ramos. Yan, hello po, Sister Letty. Good afternoon po. Bishop, syempre, bago tayo dumako no, sa ating pinag-usapan ngayong hapon na ito, yung Kingdom Awareness. Ilang taon na po ba si Bishop Jose Daffy na nagpapastor o naglilingkod sa Panginoon? Mula 1994 nakakilala ako sa Panginoon at naging na-ordain ako bilang pastor sa under ni Pastor Rick Clemente, Gave Homes Bible Church sa Las Piñas, 2000. 2000 ako Year. year 2000. Wow. So, sa makatuwid po, kayo ay 24 years nang naglilingkod. Yes. 24 years nang naglilingkod sa kaharian ng Amen. Panginoon. Amen. Ayan, at talaga naman, di ba? Hello po, Sister Rebecca Lumok Daffin. Ayan, thank you Yan. po. Message ko Thank yan. you po. Ayan, Yan si nabati na po Rebecca. kayo ni Bishop. Ayun, so sa 24 years po ninyong paglilingkod, syempre, ano-ano po yung mga challenges na inyo pong mga hinaharap? Sa paglilingkod talagang grabe, no? Dahil pioneering, no? Hindi natin, lalo na yung sa mga bagong lugar, lalo na yung dito sa Naik, unang dating namin dito, hindi, pero nandun na yung kamuntik na hindi kami magtatanghalian, kamuntik lang. Yun yung pasimula. Pero nandun yung, ang sabi ko sa asawa ko, kay Rebecca, na
pag walang pamasahe maglalakad kasi trabaho talaga ito. No, yung pagkatawag sa akin nasa isip ko trabaho, malaking trabaho ito para sa kaharian. Kaya no, talagang maraming para panghinain tayo pero hindi ko nararamdaman na hindi ko maalala kapatid na Sally na nagtanong ako kay Lord kung tinawag mo ba ako. Dahil alam na alam ko na ako'y tinawag ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon at na-experience ko na rin ang gaano ka yung galak kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. So, kaya So, ibig sabihin po, Bishop, isa sa mga challenges po na kinaharap nyo sa inyo pong pagpapastor ay ang finances. yes, nung una talaga. So, kaya talagang, pero hindi kami nagkaroon ng kaisipan na tumigil. No? Ano mang mangyari, tuloy. Sabi ko, patay kung patay, yun ang isa kong lingwahe. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, patay kung patay. No? Kaya Oh. no, saan-saan kami, paborito namin mga lugar, yung mga lugar na wala pang nakakilala sa Panginoon. Yun talaga ang paborito namin, mga lugar na wala pang nangangaral sa salita ng Diyos. Kaya isa itong naik na puntahan namin. No? Hindi talaga biro. Wow. Ayaw ko sa naik dahil ubusan ng lahi. Pero dito ako dinala ng Panginoon. Wala akong magawa. At alam mo, Bishop, literal talaga yan dahil kung ubusan ng lahi, aba, mauubos ang lahi nila dahil lahat sila ay Yes. magbabalik loob sa Panginoon. Di ba? Amen. Amen. Di ba? Yun ang pinakamaganda pong ubusan ng lahi. Yung buong lahi ay madala pabalik sa Diyos. Di po ba? Amen. Amen. Isang ano na eh, parang isang hukbo ang madadala mo agad sa paanan ng Yes. Diyos. Yun ang kagandahan. Kasi kapag nakakilala ang isa, makakakilala ang isa dahil nga di ba parang sabi Amen. nila ang mga kabitenyo daw ay kuyog, di ba? Kuyog yan pag Yes, ginamit koyo. mo. Pero masarap magmahal ang kabitin nyo. So, Yes, talagang totoo amen. pag nakipagkaibigan. Hindi ka iiwan. Amen. I agree to that po, Bishop, dahil ako din po ay taga Cavite. I came from General Trias, Cavite. So, isa po ay ang finances. How about po yung persecution? Naging challenge din po ba ito sa Yes. inyo? O, parang normal na lang para sa akin. Normal lang talaga yon. No, para pag walang mga ganyan na hamon sa buhay, ay hindi naman tayo maging matibay, maging matatag dito sa pagkatawag sa atin. Kaya marami din, no? Marami din pero nananaig talaga yung Mhm. pagkatawag ng Panginoon, yung assignment ng Diyos sa atin, lalo Yes. na ngayon, no? The calling talaga po, no? Oh, So, at sabi nga po, Bishop, no? Sabi ng iba, ang pinaka number one mo daw na nagpe-persecute sa'yo ay ang mga pinakamalapit mo at mga mahal mo sa buhay. yes. Isa dito nung bago pa lang kami sa Cavite, talagang pagdating doon sa financial, lalo yung mga anak ko ay nag-aaral pa noon. Uh, Wednesday pa lang nagde-declare na ako na holiday, walang pasok. Ibig sabihin noon, walang baon, walang pamasahe, no? Mas priority sa amin yung ministry, no? Pero praise God, nakatapos yung mga anak ko, no? May lahat sila may pamilya na din. Ako'y may 3 anak, no? May panganay, yung panganay ko ay pastora ngayon, isa ng malaking katuwang namin dito sa ministry, si Pastora Wow. Joby Dapin Aranja, at may pamilya na rin siya, no? At yung pangalawa ko naman ay song leader, no? Siya nagtuturo ng pagsasayaw dito sa church at yung bunso kong Wow. lalaki naman ay siya yung director ng music, no? Doon ko siya pinapaaral sa COP, no? Doon maganda ang music doon. Kaya Yes. buong pamilya kami, no? Isa talagang request ko sa Panginoon yan. Magpapagamit ako sa iyo, Panginoon, pero kailangan buong pamilya. Amen. May kondisyon, di Oh, ba? May yun ang isang agreement. kondisyon ko, Lord.
May kontrata, nakapaloob sa Oo. kontrata. Yun, galing. Hello, Brother Rizal Santos. Good afternoon po, Pastor Lay Lanusa Villarama. Ayan. Sabi nga po ni ni Pastora po. Pastora din po ba ang wife ninyo, Bishop? Yes, siya yung unang Yan. Sabi po ni nagpapastor. Pastora Rebecca, pioneering is so hard. Yes, di Yan. ba? It's No? really very hard. Sabi nga, the first step is the hardest step. Amen. That is why pioneering is so hard because stepping the first step is the hardest step that a man can take. Di po ba? Yes. So, ibig sabihin po itong persecution na to sa mga kapamilya mo, lalo na sa mga kaibigan, ano? So, kanina, Pastor, sa iBishop, sabi niyo po, no, nagdi-declare na kayo ng holiday. Paano niyo po ito? Siyempre, mahirap po itong ikondisyon sa buhay po ng inyong mga anak kasi Yes. maaring sabihin ng inyong mga anak, kayo lang naman po ang naglilingkod, bakit pati kami madadamay? Noong una talagang, noong una hindi pa nila maintindihan. Eh, may pasok na yun, Papa, may pasok. Sabi ko, ibig sabihin mga anak, wala kayong pamasahe, wala kayong baon. No? Kaya na hanggang sa na doon kumilos ang Panginoon, lalo na nung mag full time na ako. Nung mag full time ako, talagang malinaw sa akin, maging, kasi ang trabaho ko, jeepney driver ako. Oh, Jeepney driver ako, sukat baklaran. No? Yun ang trabaho ko, doon ako tinawag ng Panginoon. No? Sa baklaran doon ko narinig ang tinig ng Diyos. Hanggang sa tawagin talaga mag full time, mismo kahit unbeliever, yung operator ko na nakainom, unbeliever yun na nakainom pag uwi ko, wininto ko sa kanya na kamuntik ako ma-aksidente dahil nasira, nag-lock yung manubela ng jeep. Alam mo, sagot sa akin, kapatid na Sally, sabi niya, Joe, ihanap mo ng buyer ang jeep. Mag full time ka na. Isipin mo, unbeliever, anong malay doon? Kaya, pero magsalita siya, mag full time ka, ibang tinig ang narinig ko, hindi siya. amen. Kaya doon ako nagdesisyon. Sabi ko, pag ano nga, pag narinig nga natin ang tinig ng Panginoon, huwag na maging Wow. matigas. No, ang pinanghawakan ko lang noon, dahil ako'y tinawag ng Diyos, may nakalaan sa akin. Ang Ama, ang tumawag Amen. sa akin, may nakalaan lagi siya. Kaya pagdating sa mga oras na wala kami, no, hanggang ang budget namin, hanggang Wednesday lang, talagang nandoon yung, lagi akong umaakyat doon sa rooftop. Sabi ko, alam ko, Ama, tinawag mo ako, hindi mo ako pagkukulangin. Kaya marami namang ginamit ang Panginoon na para suportahan yung gawain, no, kahit nga nasa ibang church, no, nakita nila, magugulat na lang ako, no, mayroong mag-aabot sa akin. No, iyan yung mga na-experience namin nung araw. Na akala ko talagang laging kulang. Pero ngayon, malaki ang kaibahan ngayon at noon. Kasi Amen. noon talagang masasabi ko nga itong nandito tayo sa kaharian, may experience talaga yung abundansya. No? Amen. Hallelujah. Pangako yan ni Jesus, all these things. Yes, and all these things shall be added unto you, di ba? So, That is the deep things of God, di po ba? yes. Oh, So if there is calling, if there is a calling, there is the filling in of the Lord, di ba? amen, Then amen, if you are amen. called for a mission, there will be God's provision, di ba? Yes, pag may project, may budget. Yes. May budget yan pagka mayroong panawagan. Kaya kung tayo Yes. may mga panawagan, di ba? Huwag na daw tayo maging Jonah. Naku, Pastor, ha? Nahihit po ako ngayong hapon na ito. I am hit, I am hit. So, kagaling naman, no? At pasunurin din po talaga ang inyong mga anak, no? Talagang kinondisyon din nila ang sarili nila na, Yes. oops, pag Wednesday pa lang, no, baon, wala tayong magagawa kundi maglakad, di ba? At kailangang mag-aral. So, mga pinagpala din po kayo sa inyong mga anak. What about po yung challenge ng inyong past failure and success? Kasi 'di ba, kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi talaga maiiwasan na ikabit yung nakaraan mo sa iyo. Oo, oo.
Kaya yung bago pa ako nakakilala sa Panginoon, yung dati ako nasa sanlibutan pa, ay masalimuot. Masalimuot yung buhay ko sa sanlibutan. No, ako ay Tobong Mindanao, laking relihiyoso yung aking mga magulang. No, Katolik kami. No. Tama ba yung tanong mo sa akin, yung Opo, nakaraan? opo, opo. Talagang doon ako lumaki hanggang sa pumunta ako ng Maynila. Grade 6 pa lang ako may bisyo na. Kaya Ooh. hindi ako nakakatapos sa aking pag-aaral. Hindi ako nakatapos ng high school. So, bago maaga ako napunta ng Maynila, lalong napapalala. Lalong lumala yung mga karanasan. No? Lahat ng nasa sanlibutan, no? Adik, lasinggero, lahat ng babaero, no? Ulo. Oh, talaga kaya pag mayroon nga kaming mga ma-encounter na may mga problema ng ganyan, sinasabi kaagad ng aking asawa ni Pastora na wala pa sa kalingkingan niya ni Pastor. Kasi noong Oh. panahon na yon, nung nasa sanlibutan, no, ito yung pinakamasakit na ginawa ko sa asawa ko. Yung dinalhan ko siya ng babae sa bahay para gusto ko silang pagsamahin. Yung number 2 ko, kasi naka-apartment, gusto ko siyang para makatipid, no, pagsamahin na lang. No? Makatipid. Mga unbeliever pa kami noon. May isa pa lang anak namin noon. Kaya pinapapili ako ng asawa ko na sino bang gusto mo. Ako, may anak na kami, panganay ko at saka yung number 2. Ito yung nakwento ko lang, no, para ito kasi yung mabigat, masakit na ginawa ko sa asawa ko. Na hindi ko naman siya nakurot kahit katiting. Ayan, nandiyan naman na kasama natin sa nanonood siya. Do, pero pinakasakit yung dadalhan ko siya ng bago, ay unbeliever din siya, waray. Pag sabing waray, matatapang. Maisog. Waray God. Maisog. Waray God. Maisog. Pinapabili ako, ay nakita ko dumaan, sino ba gusto mo sa amin? Di, dumaan yung panganay ko, tumakbo. Sabi ko, dinampot ko yung anak ko, ay dito na ako. Kaya sabi na asawa ko, ano pa bang hinintay mo? Sabi doon sa isa, ano pang hinintay mo? No, pag hindi, tatagain niya. Waray nga, matapang nga. Kaya sabi ko, ihatid ko na lang siya. No? At no, yun talaga yung pinakamasakit. Okay lang, mambabae na hindi niya makita, pero yung pinakamasakit yung dinalhan ko siya. At hindi lang yun. No, doon sa lugar na yun, dahil nakatira kami sa isang squatter, no, yung pamumuhay namin doon lahat, wala pang Christian doon sa loob. Ang pangalan ko doon sa squatter ay Hulk Hogan. No, pag nalasing ako, nagwawala ako, naghahanap ako mapapatay. No, lalo na pag sabog ako. No? Kaya ang mga tao naman doon talagang mabait sa akin dahil sila doon ay libre sa kuryente. Kasi kami nung president doon sa squatter, sa association namin, nagkabit kami sa Meralco. Kaya pagdating doon libre. No? Yung illegal. Kaya dinalhan na kami ng PC pa nung araw. No? Dinalhan kami ng PC nung araw para itigil yung illegal doon, ay kinakausap din naman namin. So, ganun kabait ako doon sa mga tao. Kaya yung mga tao naman doon sa squatter, mabait. Kaya pag nagwala ako, kahit nagiba yung bahay, tuwang-tuwa sila na kinabukasan, ipaparepair ko bago na naman. Kaya yung mga bulok, alam mo sa squatter, yung mga plywood ang dingding, pag sinipa ako yan, wasak yan. No? Kaya kinabukasan, bagong plywood na naman. Kaya ganun pa ulit-ulit, ganun ang buhay. No? Alam mo, kapatid na Sally, pagod na din ako. Dumating sa punto ko na gusto ko talagang mabago. Pero wala, Yes. mayroong kumukontrol sa akin eh. Wala akong alam sa Bible, wala. Ang pinanghawakan ko lang, ako'y kursilista. Alam mo sa Katoliko yung magkukursilyo,
no, pinasok ako ng nanay ko sa Corsilio, 3 araw, seminaryan, para tumino. No, dahil dati sa probinsya, ay sa akin magdanakaw ako ng manok, yung pangpulutan, no, kaya mayroon na talaga ako mabisyo na. Kaya hanggang sa dala-dala ko yan dito sa Maynila. Isang araw na ang nangyari, no, may dumating na yung feeding program sa mga bata. Isa dito yung anak ko na dala, no, napakain at nadala doon sa simbahan, no. Ang likod ng squatter na tinirahan ko ay nandoon yung church, Maranatha Bible Church, no. Kaya minsan pag dumating yung nagpipiding doon, nagpapakain, paglasing ako babalik yun, no. Babalik sila, hindi papasok dahil nandiyan si Pugan, lasing, nagwawala. Kaya gano'n katindi hanggang sa yung anak ko, yung panganay, yung pastora ngayon, no, nadala doon sa Sunday School hanggang may programa ang church, ang Sunday School na kailangan pupunta ang mga magulang, no, doon nadala yung misis ko, doon siya sumama. Pero ang misis ko may bisyo din siya, no. Ang bahay ko sa squatter 24/7, walang sarado yon kasi may sugalan. Hallelujah! So, may puso yan at mayroong lamesa na para sa alak, kung sinong mananalo, o mayroong, yun ang buhay namin. No, pag wala ako, no, minsan kami mag-asawa, magdamag, minsan, minaalala ko, yung buong sahod na isang buwan, naubos sa madyong. Kaya kinabukasan, nanghingi na lang ako ng balato doon sa kalaro namin. Pahingi na lang ng balato, pambili ng bigas. Naubos namin dalawa. Kaya sabi ko, nung ang asawa ko ay pumunta doon sa sa Sunday School na invite, ngayon, pinalo up siya ng pastor. No, sa Parañaque ako, sa Parañaque pa ito. Doon pa kami boundary pala ng Parañaque at Las Piñas. No, side na ako ng Las Piñas. Sa may El Grande at anong tawag nito yung avenue doon? Tropical Avenue. Noon, nandun lang ako. Di ngayon, yung pumunta yung mga ano doon, pinalo up siya. Alas 2 ng hapon, siguro yon, isa siyang nasira ng Word of God, tinanggap niya ang Panginoong Hesus. Ako'y nasa biyahe noon, namamasada ako ng jeep. Tinanggap niya ang Panginoong Hesus, kaagad ang ginawa niya, tinapon yung pizza namin sa madyong, tinapon sa damuhan, para hindi yung mga lamisa, inilabas niya, no? At nung pag-uwi ko, doon ako nagtaka ako, bakit ano bang nangyari? No, ano bang nangyari dito na pag-uwi ko, talagang nabago yung iba yung nararamdaman ko. Wala yung lamisa ng madyongan, wala yung lamisa ng lahat nilabas niya. Ibig sabihin nung matanggap niya ang Panginoong Hesus, doon kaagad niya nakilala talaga na yung totoong Diyos. At mula noon, tinago ang lahat, doon nagsimula sa kanya, naiba yung kanyang direksyon. Nakita ko, hindi na siya nagyuyose, kasi minsan nagyuyose siya, minsan kasabay pa kami niyan, magtsongke ng marijuana, no? Minsan lang naman siya, pero ako talaga, araw-araw, parang ano yung buhay ko. Yun ang unang nakita ko sa kanya. Kaya sa lahat na nag-invite sa kanya, INC, Jehovah Witness, pag sinasabi niya mag-church siya sa ganito, sabi ko, hindi pwede, kalaban ko yan, kasi Katolik tayo. No? Ilan ko siya sa Katolik, sa Jehovah Witness. No? Pero dito, pag sabi niyang mag-church, pinigilan ko siya. Sabi ko, saan ka mag-church? Ang alam ko doon sa malaking simbahan, doon sa Aguirre, na nandun yung Katolik. Sabi niya, hindi, dyan. Sa likod, malapit lang, dyan nalalakar lang. Alin yan? Mga buang agin? Ang tawag ko sa buang agin, mga buang agin.
ko, alam mo, doon ako natauhan sa sagot ng misis ko. Sabi niya, noon napipigilan mo ako. Ngunit ngayon nakikilala ko na ang totoong Diyos. Susundin ko lahat ng gawaing bahay. Gagawin ko lahat yan. Ngunit sa aking pananampalataya, sa aking pananalig, hindi mo na ako mapipigilan. Natauhan na, napigilan ako doon. Alam mo kung ano lang nag-ano sa akin? Sabi ko, mukhang totoong Diyos ang na-encounter niya. Kasi Wow. ang pagbabago bigla isipin mo, ang mahal-mahal ng pitsa ng mahjong, no? Mm. Tinapon niya, hindi siya nanghihinayang, ivory yun mahal yun Di, Mm. basta lahat, biglang ano, at sabi ko, hindi pwede mag-Bible study dito. Tumapang siya. Sabi niya, instead na sabi ko, wag mag-Bible study, ang ginawa niya, 2 beses pa sa isang linggo, magpa-Bible study. Siya ngayon ang nagtatawag doon. Siya ngayon nagtatawag doon. Ako naman, tuloy pa rin ako sa kalukuhan ko sa labas. Pero nung makita ko sa kanya, yung testimony niya, parang unti-unti na, parang wala na akong gana. Mas gusto kong umuwi ng maaga. Oh. Kasi noong una, kaya ayaw ko umuwi ng maaga dahil pag nakaupo sa Madyogan, alam mo, pag nasa Madyogan, 3 araw, 3 gabi, walang tayuan yan. Ganun. No? Kaya noong pag umuwi ako, siyempre, inasikaso ako, kumain ka na ba? Sabi ko, talagang iba na. No? Pupunasan niya ako ng hot towel. No? Sabi ko, ito yung iba-iba yung ko tuwing pag nalasing ako, pinagpipre niya ako, nililihans niya ako. No? Tuwing madaling araw, pinagpipre niya ako. Pag inom ako, lasing ako, dati takot siya mag-pray, malayo ang kamay. Pero nung katagalan na, yung kamay niya, idinadapo na sa mukha ko. No? Alam mo, ang prayer lang kung marinig. Yes. ang prayer kong naririnig sa kanya, Lord, maligtas asawa ko. Yun Mm. lang. Lagi niyang hiling niya, yung kaligtasan. No, sabi ko, ano ba yung kaligtasan na yan sa isip ko? No, pero sa katagalan, hindi siya natatakot. Minsan yung kamay niya, dinadapo niya sa mukha ko. Sabi ko, alam mo, mga kulang-kulang 2 taon. 2 taon. Nung ito lang ang simula noon, nung lagi na siya nasa simbahan, talagang iba na yung para magka-direction na pag Sunday, hanggang sa magpapipul doon sa loob Nung mag-message yung pastor, doon ko narinig yung unang pasok ko sa born again. No? Yung message ng pastor, parang sa akin tumama lahat. No? Bago nung magpa-altar call, nung magpa-altar call, nagulat na lang ako nung bakit ako'y tumayo, nung lumapit doon sa harapan, at sabi ko, hindi ko naman alam na bakit, sabi ko, bakit ako'y umiiyak? Barako ako, hindi ako bading. No, barako ako, bakit ako'y umiiyak? Yung kanta, doon ako sa kanta na sa awit, yung napagkabuti mo sa akin. Oo. Yun talagang parang, hindi ko alam kung mayroong, yung pagkilos ng Panginoon sa puso ko na parang pinabago talaga. No? Di man, nung matapos yung baptism na yun hanggang hindi ko alam na sumunod pala ako sa prayer doon ng pag-altar call. Nakita ko daming nasa likod ko, mga leader ng church. No? Tuwang-tuwa sila, palakpakan siya. Sabi ko, sa akin naman hindi naman big deal yon para sa akin. Ang ano ko lang, bakit ako yung umiiyak? Hindi naman ako bading. Ito na pag-uwi namin. Sabi ko sa asawa ko, habang kasi iikot lang, lalakad lang. Wala akong ibang nasabi sa kanya kundi, Mama, mula ngayon papakasal na ako sa iyo. Wow. Kasi nasa 12 to 13 years siguro kami, hindi kami kasal, nagsama lang.
No, pag nag-alok naman siya sa akin na kailan tayo papakasal kasi pag nakakita ng mga kasalan, o kailan ba tayo papakasal? Ang sagot ko, hindi pa ako tiyak kung sino sa inyo. kaya kaya masakit, mabigat, masakit talaga. Yes. So, kaya ako ngayon bumabawi sa asawa ko. Amen. Kaya yung pagsabi ko sa kanya, papakasal na ako sa iyo, parang hindi, nakikita ko siya namula. Sabi ko, masaya bago, alam mo, nagpakasal sa amin, yung pastor namin, yung tatay namin sa pananampalataya, sila lahat ang Oh. gumastos, tuwang-tuwa ang church na nakikita ko sa kanila na isang sanggano no na nakakilala sa Panginoon at yung church na yon ang ginamit sa akin no kaya mula noon nagbago na rin yung bigla yung yosi ko, 3 kaha isang araw, blosel, yung yosi ko no kaya pag bumibili yung asawa ko ng sigarilyo isipin mo mas makatipid siya pag pakete. Pag bumili siya, bas pakete bibilhin niya para makatipid. Kasi 3 kaha ko isang araw kasama ang barkada. Oh. Yon ay hindi unti-unti. Bigla yon. Pag nakaamoy Wow. ako ng usok, talagang umiikot yung mundo ko. Pag nakakita akong taong naninigarilyo, nasusura talaga ako. Kaya, no, Amen. bigla yon lahat yung inom, no, lahat yon. Kasi pag nag-inom ako sa squatter, no, alas 8 ng umaga, nagiinom na ako, maglagay na ako ng lungnik pag day off ko, no, lahat ng dumadaan do pa iinumin ko 'yan. No, pag ayaw uminom, papaligo ko to sa iyo pag hindi ka iinom, no. Oh. Ito, kaya nabago 'yon, no, lahat. Maging sa tropa ko sa Sukat Baklaran, may mga tropa din ako diyan. Mayroon akong grupo, no, pinakita ko rin sa kanila na bit-bit ko na yung Bible, yung salita ng Diyos. No? Amen. Kaya yung naunawaan ko yung salvation, nagkaroon ako ng assurance. Sabi ko, ito pala ang kaligtasan, hindi yung at saka na. Yes. No? Doon ko nakita yung paano naghirap si Kristo sa akin. Dati sa Katolik, ginagawa namin yon yung Bernis Santo, nagluluhod kami palakad, no, ng nanay ko dahil kami nga yung kami yung leader doon, no, ako yung sakristan pag nandun ang pare, no. Talagang yun ang buhay namin sa probinsya. Pero hindi ko nakita kung paano ako niligtas, paano yung ginawa ni Kristo personal sa akin. Kaya Amen. doon, nung tinanggap ko ang Panginoong Hesus, talagang doon ko lahat na bago, ang pananaw ko na bago. Pag nagde-day off ako, hindi na sa barkada, doon na sa church. No, yung church doon sa Las Piñas, malaki yon. Pag araw ng ordinaryong araw, doon kami naglalaro ng badminton, no? Si Pastor John Mamawag, no, yung ninong kong sa kasal, no, nasa Las Piñas pa rin ngayon. So, doon nagsimula, no, hanggang sa barkada ko sa jeep sa Baklaran Sukat, nakita nila na dati ako yung nagsusupply ng marijuana, pero ngayon Oh. word of God na. No? Kaya doon mismo sa biyahe ko, pag nagsusukli ako ng yung mga bayad ng pasahero, may kasama mga trucks yan, sabi ko, ito sukli mo, ito yung salita ng Diyos, basahin mo, kailangan mo yan. Wow. Talagang nandoon na, nagdesisyon na rin ako magpapagamit. Kaso lang, sabi Amen. ko kay Lord, Hallelujah. papagamit ako sa iyo, pero sa kondisyon, nakipag-kondisyon ako sa Panginoon na buong pamilya ko at magpapagamit ako sa iyo, babalikan ko yung pamilya ko sa Mindanao. Amen. Hallelujah. Kaya tinanggap ko ang Panginoon Hesus, nakakilala ako 1994. 1995, dinala ko ng Mindanao sa probinsya namin. Kaya doon ko naman, sabi ko doon na talagang ginamit lang yun, may ginamit ng mga tao para makabalik ako doon sa financial,
No, ang isa doon na ano yung ginamit yung mag-treasure ako dahil sa lupa namin may treasure doon at sabi ko sa pastor ko na may treasure doon sa lupa namin i-operate ko kaya sinuportahan ako ng pastor no financial kaya isa yon na ginamit na kabalik kami doon hanggang sa na-encounter ko ang Panginoon doon sa pag-treasure na yan. Yung pag-alis ko sa church, hindi pa pala ako totally matatag. Pagdating ko sa probinsya, ako lang mag-isa, parang bumalik ako sa dati. No? Habang nag-ooperate kami sa treasure hunter, ha? No? Habang naghuhukay kami, nandoon yung alak, no? Sigarilyo kasi gabi at malamig. No? Parang iyon ang nabalingan ko para mag-sustain ng lakas doon sa mga tao. Pero bumalik talaga ako. Alam niyo, doon ako pinalo. Doon ko nakita ako'y tunay na anak ng Diyos. Nung mag-ayos ako, nasa oras ako sa pag-treasure, nung mag-ayos ako ng extension wire, nakuryente ako doon sa pagdudugtong ko. Hallelujah. Iba ang kuryente doon sa probinsya, pahigop. Hindi katulad dito, itutula ka, tatalsi ka doon, pahigop doon. Naramdaman kong mamamatay ako, kaya nabanggit ko ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Sabi ko, in Jesus' name. Biglang ang Diyos ang bumigay, hindi yung katawan ko. Hallelujah. Kaya, doon pumutok yung Diyos. Doon ko naisip, yung huling nadaluhan kong Bible study ni Ninong John Mamawag, Pastor John ngayon, na pag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, pag makulit, papaluin ka. Alam mo, doon ako nagtatawa, doon ako nagtatalon. Nung maalala ko yung word na yon, doon ako sobrang saya. Sabi ko, anak pala ako ng Diyos. Amen. Anak pala ako ng Diyos. Kaya mula doon sa barangay namin, lumuwas ako ng siyudad, tumawag ako sa landline, no, meeting yun dito sa church. Tumawag ako sa pastor, sabi ko, Pastor, nakuha ko na ang kayamanan. Amen. Nag-treasure. Sabi niya sa akin, saan? Sabi niya, hallelujah. Narinig ko palakpakan eh. Hallelujah. Sabi niya, saan? Ang sagot ko naman, sa langit. Amen. Sabi niya, hallelujah. Sabi ko, Pastor, pwede ba nag-request ako, pasunurin mo sa akin yung pamilya ko. Mayroong ipinagagawa ang Diyos sa akin dito. Doon nagsimula. Doon nagsimula ako, nagmi-mission talaga doon. Sumunod yung pamilya ko, iniwan yung apartment na inupahan namin, mga gamit, no, kinuha ni Pastor, dinala sa kanila, at doon kami nagsimula. Pinabahay-bahay ko, inaakyat ko yung mga bahay doon para dalhin ang mensahe, ang kabutihan na ginawa ng Panginoon Jesucristo. Ang good news sa dala ko noon, yung namatay ang Panginoon Jesucristo, sabi na Apostol Paul, no, sa 1 Corinthians 15, verse 3, na namatay ang Panginoon Jesus sa ating mga kasalanan. Nalibing siya at muling nabuhay. Amen. Yun talaga, oo, yun talaga ang dala-dala ko noon. Wala akong pakialam kung anong religion ka, naakyat ko, no, pinipilit ko ang tao, no, hinahawakan ko sa batok para tanggapin lang si Kristo. Pag hindi tatanggap, pipisilin ko yung batok niya. No? Kailangan mo si Kristo eh. No? Take it by force. Oo, talaga. Then, sabi naman ni Jesus Luke 14 verse 23, pilitin ninyong pumarito ang mga tao o pag mapuno ang aking bahay. Di ba sabi ni Jesus? Kaya ang katuwiran ko naman, kapatid na Sally, ang katuwiran ko, noong unbeliever ako, yung tao, pag pinapainom ko ng tanduay na ice lang, yes, umaga, inumin mo ito, pag hindi, binubuhos ko sa kanya, pinipilit kong painumin, na ikasisira ng katawan. Amen. Ito pa kaya, tanggapin si Kristo na ikaliligtas ng ating kaluluwa. Amen. Hallelujah. Ganun ako mangaral noon, talagang pinipilit ko talaga. So, nandun na yung pinasok ko na
tatagpasin pala ako, mabuti nakaalis ako. No? Mabuti nakaalis daw ako, tatagpasin daw talaga ako. No? Pero Oh praise God, no. simula noon, nakaisang taon kami doon, ibinalik ako. Na-establish yung church doon, iniwan namin sa Southern Bap. No? Kaya nagkaroon ng church doon. No? Hmm. Pagbalik ko dito, 1996, sa Las Piñas, sa church, doon nagkaroon ulit ng pangitain. Ayan, Na matagal sige. ng Bishop, nanampalataya. putulin po muna kita, Bishop. Kaganda niyan. Okay. Pero pangitain na yan, no? Ang ganda, Oo. no? Kasi alam niyo po ba, ang dami pong natutuwa sa inyong patotoo. Sa atin pong mga kaabangers, grabe, they are very relate, di ba? So, at natutuwa po si Pastor Ruel at si Pastor Malu. Kilala niyo po ba? Pastor Oh, Ruel and Pastor Malu Lopez. nasa Yan, Indonesia natutuwa po sila sila ngayon. na makita na kayo Nakauwi po'y na ata. nagpapatotoo. Amen, Yan. amen. Yan po yung kantang, alam niyo po ba, meron pong nag-comment dito, Crisa Marquez Mendoza. Yan po ata yung kantang Sana Dalawa ang Puso Ko. Grabe, no? Grabe ang Diyos, no? 'Di ba? Sabi nga ni Sister Melanie Ada, the hardest thing in life, how to make a step, everything that we do, but in God's grace, everything made possible. Shalom, Wow. everyone. Yan. Amen, amen, amen. Salamat Yan. kapatid. Nakakatuwa po. Sabi ni Sister Sal, sabi po meron ditong comment kanina eh. Hello kay Ate Melda, hakil mo. Ang dami nilang nakaka-relate, Pastor, no? Pero nakakatuwa po yung inyong may nahukay naman po ba kayong kayamanan? Ayan, sabi ni Brother Samuel Ceruela. Brother, sabi pa niya, wow, natagpuan ang pinakamahalagang treasure, which is the Lord Jesus Christ. Amen, Amen. amen, amen. Grabe po, no, mga kaabangers, yung pong naririnig ninyo pong kwento ni Bishop Jose po, ay paalala lamang po, ito po ay kanyang lumang buhay. Ito po yung Amen. buhay na hindi pa niya nakatagpo at di pa niya na-encounter ang Panginoon. Di po ba? So, kaya po naikikwento niya ito dahil wala na po itong kamandag sa kanyang buhay. Malaya niya Yes. na po itong na-share sa ating lahat dahil wala na po itong kapangyarihan. Kung baga sa pagkain, panis na po ito. Di ba? Panis na ito. At talaga naman, di Amen. ba? Grabe, Pastor, no? Yung divine turnaround. Alam niyo po ba habang nagkukwento kayo, nag-i-imagine ako paano ang Diyos gumalaw sa buhay ninyo. Abrupt, biglaan, Hallelujah. ano? At Hallelujah. grabe, nakita ko po no na ang isang tao, kapag gaano kadami at kalalim ang kasalanan niya, ganun din katindi ang pagsisisi niya. At ganun din talaga siya kung, di ba, kung mag-turn around, mag-U-turn Salamat. back to God. Ganun din Yes. ganun din katindi. Ang lalim po ng encounter ninyo. Dahil alam ninyo sa sarili ninyo na sobrang makasalanan ako. Kaya po, Amen. Amen. napakalalim po ng inyong naging encounter sa Panginoon. At grabe din yung ginawa ng Diyos na divine turnaround sa inyo. Bigla. Talagang ang Diyos, Opo. He is not a respecter of a person. Diba? Kahit sino ka pa, tatawagin ka niya. Yes. Diba? Sabi nga, He does not qualify. Sabi nga, He does not qualify the calling. He qualifies the called. At yan po Oo. kayo, di ba? Hindi talaga Amen. tiningnan Amen. kaya mga kaabangers. Huwag po talaga ninyong sasabihin na ako hindi makakapaglingkod sa Panginoon kasi sobrang sama ko. Ang Diyos hindi po siya tumitingin doon. Tumitingin Mm. po siya sa puso mo, sa kondisyon ng puso mo. At grabe, ito po yung sinasabi yung inner man. Ito po, totoo po ito sa inyo eh. Grabe yung mga revelation sa akin ng Panginoon habang nagkukwento po kayo, yung ikapagtatagumpay po talaga natin. Yung ikakapanalo natin, ikakatalo natin sa buhay, nagsisimula talaga yan sa inner natin. Yes. Na kung saan naroon yung deep, yung malalim na encounter sa Diyos. Kaya grabe. Grabe no, iniwan tapos nung makakilala sa Panginoon, iniwan. Iniwan ang bahay, iniwan lahat, 'di ba? Yun ang pagsunod. Napakaganda po, Pastor, at natututo po kami. Salamat po talaga
kami pinagpala ngayong hapon na to. Mga kaabangers, Hallelujah. kayo po ba ay napapagpala? Grabe yung pagsunod po ninyo. Iniwan ninyo, pati yung pamilya ninyo, iniwan nila yung inyong bahay at pumunta kayo dahil lang meron kayong isang pangitain. Amen, amen, amen. Grabe. Talagang grabe yung paglilinis sa inyo ng Panginoon na kahit madapa ka pa pong uli, ibabangon at ibabangon ka ng Diyos. Amen. Ipapaalala niya sa'yo, oops, may encounter ka sa akin. Ako yung Diyos na na-encounter. Ako yung Diyos na naging atmosphere changer. Hallelujah. Naging game changer ng buhay mo. Wow! At yung asawa niyo po, hello po kay Pastora Rebecca, no? Grabe yung positioning niya sa simula't simula pa lang. Di ba? Kaya Matindi siya tama po, manalangin. matindi po yung prayer niya at saka yung positioning niya. Hindi niya pwedeng i-give up kasi ito yung Diyos na nakilala ko at ito yung gagawin ng Diyos. Kaya tayo pong mga mananampalataya, tayong mga lingkod ng Diyos, mahalaga po yung right positioning sa atin eh. Kung ipinaglalaban natin ang hindi tama, ba't di natin ipaglaban ang tama para sa Diyos? Amen, amen. Ang galing po ng kanyang positioning. Katindi niya magposisyon, kaya po kayo po ay nailagay sa tamang posisyon. Di ba? Yes. Nailagay sa tamang posisyon because of right positioning. You start right, you do it right, and you build it right. Ang Amen, galing! amen. Wow! Grabe, Pastor, nung kayo na po ay naglilingkod at tinugunan ninyo ang Panginoon sa kanyang panawagan sa inyo sa inyong highest calling. Ano po ang unang-unang naging ministeryo ninyo at sino-sino po ang unang naabot ninyo? Nung nagkaroon ako ng pangitain, sabi ko sa asawa ko, mayroon akong pangitain, pinakita sa akin ng Panginoon na matagal ng mga mananampalataya na nakaupo na lang sa mga kubol. Sabi ko, nasa isip ko, Surigao. Sabi ng misis ko, hindi. Kaya pinagpipre namin ito. No, wala sa plano namin na pumunta ng Naik. Actually, ang Cavite talagang ayaw ko talaga pumunta sa Cavite dahil ubusan ng lahi. Sabi na, di pinagpipray namin yon hanggang sa hindi namin inaasahan na kami dinala madaling araw dito sa Naik. Hmm. Na bigla kaming umalis doon sa Las Piñas, sa T.S. Cross. Madaling araw, nagpunta kami rito. Parang pupunta lang dito sa Naik. Nasa tiyahin namin, no? Tiyahin ng misis ko. Bago pagdating dito, yung tiyahin ng misis ko, mayroong beer house, nag-operate ng beer house. Hmm. Doon kami bumaba. No, doon sa beer house na yon. Ngayon, no, iyon naman ay lagi ang dala ko noon ay prayer evangelism na yung kay Edsel Boso. No, lagi ko nang ginagawa yon at inano na rin ako ng home church, yung Bible church na missionary. No, kaya saan-saan ako nagmi-mission. Bago pagdating dito, no, talagang wala sa isip ko na beer house yung pupuntahan dito sa Naik, ang bababaan namin. Sa likod ng beer house, yung tiyahin ko, mayroong apartment, doon kami tumira. Kaya sabi ng tiyahin ko, dito kayo, walang opa, libre, talagang nagbigay siya ng pabor. Kaya nahamon din ako dahil walang opa, libre na eh. Dito muna tayo para habang kung anong plano ng Diyos. Ngayon, nung nag-church kami nung Sunday, kasi wala pa dito sa Naik, doon kami sa Las Piñas, pagbalik ko sa hapon, nung hapon, doon ako pumasok sa beer house. May sumalubong sa akin na isang floor manager, yung bading, hinawakan ako, at bati sa akin, ay may dala-dala akong portfolio eh. At parang atatsikis yung lagayan ng bag ko eh, ay ng Bible ko. Akala niya mayaman ako. Akala niya customer ako. Di pinati ko lang, hinawakan niya ako sa balikat, "Sir, anong gusto mo? VIP?" Sabi sa akin. No? Binis ko siya. Sabi ko, "God bless you." Yun lang ang binanggit ko sa kanya.
Hinawakan ko siya sa balikat at sabi ko, God bless you. Alam mo, natulala yon. Nanigas siya. Nakatulala lang siya ng ganun. Wala siyang kaimik-imik hanggang sa pinagpipray ko na yung stage. No? At yung beer house na yon, yung club na yon, mayroong exit sa likod. Doon naman ako tumuloy. Diretso na doon sa tirahan namin sa apartment. Kinabukasan, yun ang ginagawa namin ni Pastora, pinagpipray namin yung beer house ng tiyahin namin at ang kaligtasan ay dumating. Kinabukasan, nagluto kami ng biko. No? Nagluto kami ng biko bago in-invite namin yung floor manager na Bading at yung mga GRO. Ay may budget pala. Yung floor manager, may budget siya ng merienda doon sa mga GRO. Kaya nasa isip niya, kanya na yung budget. Libre na. Kaya tinawag niya lahat. Hindi niya alam, pagdating doon, magsishare kami ng Word of God. Kaya pagdating doon, no, talagang pinatanggap namin sila lahat, yung floor manager na Bading, at saka yung mga GRO. At simula noon, nagkaroon na ng Bible study. No, okay naman sa tiya ko dahil pinagpipre namin yung business niya na kumita. Alam niyo, ang hirap ipagpipre na yung lumago yung yung beer house. No? Ang hirap. Kaya ay alam mo nung pinagpipre, kinabukasan ay ang laki ng kita. Kaya sasabihin ng tiyahin ko na, ihanda mo yung mga anak mo, punta tayo ng Baklaran kasi magpapasalamat siya kasi malaki ang kita nung gabi. Ay maganda, effective na yung prayer. So, gano'n lang ang ginagawa namin. Pero pag nag-pray ako, nagtatangs ako na isasara ang beer house na ito at ang mga GRO makakilala, masisave at may word si Lord sa akin. Sabi ng Lord sa akin, dati maloko ka sa babae, ngayon iligtas sila. Yun ang nasa isip ko. Hallelujah. Doon ako dati, yun ang buhay ko noon. Ngayon, doon din pala ako gagamitin. Kaya madalit sabi, nagkaroon na ng Bible study doon. Bago yung kabilang beer house, mayroon din doon sa nag-ooperate. Yun yung pastor na tumigil pagpapastor, nag-operate ng beer house. Hallelujah. Yun pala yung nakita ko, matagal ng mananampalataya na tumigil at nag-operate ng beer house. Madalit sabi, magkatabi kami sa apartment, nashiran ko rin siya, at sabi niya, ako, ex-convict yun, galing sa Muntinlupa yun, doon na-convert. Galing sa Muntinlupa, nag-Bible school siya, bago nagpastor. Ako naman, wala akong background sa Bible school, pero doon sa beer house nagkaroon ng Bible study. Kaya nahamon siya. Kaya ang ginawa niya, nagpakilala siya sa akin, mga kapatid niya, mga pastor din, naglaylo din, sumama sa akin sa Mother Church. Kaya sila ngayon, na-restore sila, bago dinala naman sila doon sa Palawan. Kaya marami nandun sila lahat sa Palawan. At yung iba, na kay Lord na, si Pastor John Lacao. No? So, ibig sabihin, yung pangitain ko, sila pala yon. Hallelujah. O, nagsara yung beer house na yon, no? Bumalik na siya sa pagpapastor. Ngayon, yung floor manager na bina-Bible study ko, umalis siya doon, lumipat ng ibang beer house. Doon sa Kaliboyo. Ito na yung beer house na ang may-ari, attorney. Sinundan ko siya doon, yung ibang GRO sumunod doon, at doon nakakilala yung may-ari ng beer house, at yung Bading, doon na nagiging Badong. Wow. Yung floor manager na Bading na naging Badong, ngayon pastor na. Yung may-ari ng club na attorney, naging pastor na rin siya, pero maaga siya kinuha ng Panginoon. Kaya ngayon, mayroon dyan sa Kaliboyo, no, sa Tansa, mayroon, yan ang unang ministry ko, yung beer house na isinara ng Panginoon at ginawang church. Kaya ang unang membro namin ni Pastora, karamihan mga JRO.
Kaya Mm. at yung bading na naging badong. Kaya isa yung nakinuha ng 700 Club, si Pastor Brian, no? Ngayon ay malaking Uy. church yung hawak niya, dito sa Tansa. Kaya isa ito. Ngayon, no, marami ng church sa Samar, nagbala kami ni pastora na tumigil, hindi magbabackslide. Sabi ko, tigil na tayo, mga 2007 siguro yon, no? Kung saan ang anniversary, doon na lang tayo pupunta. No? Mhm. At saka naman dumating sa akin yung message ng revelation ng kingdom. Kaya Wow. doon lumabas yung kingdom awareness. Nung Hallelujah. dumating sa akin, sabi ko wala pa pala tayong nasimulan. Kasi ang assignment na ibinigay ng Panginoong Hesus Kristo, preach this gospel of the kingdom. Dati ang kingdom nababasa ko lang sa Bible, no? Pero wala pa akong kamalayan na ito yung gusto ko, na ito yung gusto ng Panginoon na malaman ng lahat ng mga believer, unbeliever at saka believer, na mayroong kaharian inihanda ang Diyos. Amen. Hallelujah. Instead na pagpapahinga kami mag-asawa, sabi ng misis ko, hindi, tuloy. Tuloy ang gawain, lalong lumawak kahit nung pandemic, no, hindi kami tumigil. May nagkaroon na ako ng grupo na iniikot namin ang buong Mindanao, lahat ng sa Jinsan, pabalik-balik kami conference. Ang dala namin, ito yung kingdom awareness. Wow. Pinagpala. Grabe, Kaya pastor. halong Hallelujah. nag-uuminit. Sabi ko, hindi pa pala natin talaga na i-preach ang kingdom. Ang dala nating good news, sabi ko, ang dala kong good news noon yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na yun ang ikatutubos natin, ikaliligtas natin. Kaya isang nag-ano sa akin yung sinabi ni Apostle Paul na niligtas tayo sa kaharian ng kadiliman at inilipat. Mayroong lilipatan, kaharian ng kanyang minamahal na anak. Wala akong malay noon na mayroon palang kingdom. Ang alam ko lang sa kingdom na Mm. ito, pag namatay na ako. Pero ito pala yung dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. Kaya napansin natin yung first statement ni Jesus, no? Repent for the kingdom of heaven has arrived. No? Ito yung dapat malaman. Kasi ito yung aking kaisipan noon eh. In love na ako, Lord. Iniwan ko na yung lahat para Mm. maglingkod sa Panginoon. In love na ako sa Panginoon. Ay, alo ba yung sabi doon sa 1 Corinthians? Mm. Amen. Hallelujah. Mm. Mukhang humina ang signal. Hello, mga kaabangers, mukha pong humina ang signal ni Bishop Jose. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Yan. Makabalik na po ba siya, Gab? Hallelujah. Salamat mga kaabangers. Grabe no, nakita ninyo no, na talagang may kanya-kanya talagang panawagan. Wow, nakakatuwa naman kasi ang revelation sa akin ng Lord no. Si Bishop doon siya dinala talaga sa dating mga bagay na gustong-gusto niyang gawin. Ayan na ba? Ano na po ba si Bishop? Yan. Nawala po si Bishop kasi naglag po siya mga kaabangers. Pero wag po kayong aalis kasi aayusin lang po yan. Ayusin lang po yung may technical na problem lang po sa side ni Bishop Jose. Pero napakaganda ng ating pinag-uusapan ano na talagang ang Diyos no meron ka talagang pagkakagamitan sa iyo at may kanya-kanya talaga tayong pagkakatawag ng Diyos sa atin. 'Di ba minsan no, nakita ko kanina sa revelation ni Bishop no, na yung dati niyang ginagawa, kaya niya ginagawa yun, may paghahanda pala ang Panginoon sa kanya. 'Di ba? Siya pala ay gagamitin na isang buhay at matibay na patotoo. 'Di ba? Sabi nga niya, 'di ba?
dahil mahilig ka sa babae, sino ang una niyang inabot, di ba? At ano ang ginawa niya doon sa mga dati niya talagang sabi niya doon sa lumang buhay niya. Ayan na. Hello, Bishop. Okay na po ba ang inyong Hello. signal? Praise Yan. God. No? Wow, hallelujah. No? Okay na Sige po, ba? Bishop. Yan. So, Okay. pinag-uusapan na po natin So, ngayon ang kingdom awareness. kingdom awareness. Napagkahalaga nito dahil sa akin nga, no, in love na ako sa Panginoon. Kayo ba, mga viewers natin? Kayo mga abangers, in love na ba kayo kay Lord? Amen. Alam In niyo ba, love na in mayroong love. inihanda. Sabi ni Apostol Paul, mayroon siyang inihanda. Ang Diyos ay mayroong inihanda sa mga umiibig sa Kanya. Na ito dapat ngayon, malaman na natin at para ito sa lahat ng tao, kailangan ma-reveal ito. Kasama natin ngayon ang banal na Espiritu. Amen. Kaya gusto niyo bang malaman yung itong inihanda sa atin, mga Amen. onliners? Yes. Kung hindi, di mag-closing prayer na tayo. Amen. Lahat ba? Lahat ng nasa viewers natin, lahat kayong mga nasa online, pwede ba kayong mag-comment ng amen? Amen. Amen, sabi nila, Bishop, Okay? amen. Nag-amen ba lahat? Okay. Dito simulan natin. Ang inihanda ng Diyos, yung all these things, added na lang yon. No? Ang inihanda ng Diyos, sabi ni Jesus, Matthew 25:34, sabi doon, sabi ng hari, kayong mga nasa kanan, pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo o manahin ninyo ang aking kaharian na inihanda bago palikhain ang sanlibutan. Ibig sabihin, ang inihanda pala ng ating ama ay kaharian. Ang kaharian na ito, sabi doon, bago palikhain ang sanlibutan. Sa simula pa, ito na yung programa ng ating ama. Kaya si Adan, yung ating ninunong Adan, ito talaga ang ibinigay sa kanya itong kaharian. Sabi doon, bago palikhain ang sanlibutan, bago pa ang tao, kaharian na. Kaya Yes. napapansin ninyo doon sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi doon, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, mayroong natapos Ang natapos doon yung mula verse 3 hanggang 25. Kaya pagdating sa 26, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, ngayon, lalangin natin ang tao katulad ng ating larawan o wangis. At saka sinabi ng Panginoon, at siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, lahat. Ibig sabihin, ang tao ang ginawang tagapamahala. Ibig sabihin, yung unang nalikha, yung unang natapos ay kapamahalaan. Ang tao, ginawa niyang tagapamahala. Hindi pwedeng may kapamahalaan na walang tagapamahala. At hindi rin pwedeng tagapamahala lang na walang kapamahalaan. Ito po yung kaharian. Sa katunayan, ang tao, nung pagdating sa chapter 2, verse 7, nung lumikha na ang Diyos, nilikha na ng Diyos ang tao mula sa alabok, ginawa niya itong katawan at hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ng buhay. Pagkatapos, hindi niya iniwan doon Mayroon siyang pinagdalhan. Itong pinagdalhan ito yung kapamahalaan na sabi niya, pagdating sa chapter 2, verse 15, dinala ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden. Doon niya dinala. At sinabi niya doon, Adan, pangalagaan mo ito at pagyamanin. Ibig sabihin, ibinigay sa tao yung kapamahalaan. Sa katunayan, ang tao ang nagbigay ng mga pangalan sa lahat ng hayop. Kung ano ang maipangalan ng tao, approve sa Panginoon. Ibig sabihin, doon pa lang ang kaharian nagsimula. Ngayon, pagdating sa chapter 3, verse 23, nagkasala na ang tao sa chapter 3, pinalayas ang tao sa halamanan ng Eden, ito'y napunta ito sa sanlibutan.
ang sanlibutan, ito po yung pinamamahalaan ng Diyos ng daigdig na ito. Walang iba kundi ang Diablo or Yawa. Naintindi ba kayo ng Yawa? O sino ba yung mga Bisaya dyan? Ang Yawa, kalaban ni Yahweh. Yes. Yon. Ang tao, instead na tagapamahala siya, siya na ngayon ang pinamamahalaan. Ako, namamahala sa akin. Dati, ako namamahala, pero tingnan ninyo, pinamamahalaan ako ng damo, ng marijuana. Kontrolado na ako ng drugs. Kontrolado na ako ng lahat. No? Kaya, sabi nga doon sa John 8:44, ang diablo ang inyong ama. Kaya, ito na tayo ngayon. Nandito na tayo sa sanlibutan. Ibig sabihin, nung palayasin si Adan sa Garden ng Eden, iniwan niya ang kapamahalaan na ito, iniwan niya ang kaharian na ito, at itong kaharian na ito, tinikover ng Diyos. Tinikover ito ng langit. At hanggang sa henerasyon natin, ang tao namumuhay sa pamamahala, nandito na tayo sa sanlibutan, ang salitang sanlibutan, ito po yung mga taong natatrap sa kapangyarihan ni Satan. Isa na ako doon. Kaya kahit gusto kong magbago noon, na pagod na ako sa mga bisyo ko, pero hindi ko magawa dahil mayroong mamahala sa akin. Kaya hindi, ang kagandahan lang dito, hindi nagbago ang plano ng Diyos. Hindi siya gumawa ng bagong Adan para mamahala. Bagkos, may programa siya na pinadala niya ang huling Adan, walang iba dito, ang kanyang anak, no, ang Panginoon Hesus. Pero bago dumating ang Panginoon Jesucristo, mayroong pangitain ang Diyos na ibigay kay Haring Nabucodonosor, na kung saan pinaliwanag ni Daniel, sabi doon, sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig, magsisit up ng kaharian. Kahariang hindi masisira, kahariang bago sisirain ito ang iba pang kaharian. No? Ito yung kaharian na dala-dala ni Kristo. Ang sabi doon, sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kaharian. Kung ang ititindig ng Diyos ay kaharian, hindi pwedeng mag-sit up nito, magtindig nito, magtatag nito ay presidente. Kundi hari din. Okay? Andiyan ba kayo mga onliners? Ngayon, sa panahon ni Haring Herodes, yan yung tinutukoy sa panaginip ni Haring Nabucodonosor na pinaliwanag ni Daniel. Sa panahon ni Haring Herodes, dumating ang mga pantas at nagtanong saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo. Sino ba yung hari ng mga Hudyo? Ang Panginoong Jesucristo. Pag sinabing hari, Kristo o Misaya. No? Pero ang isinilang na yun sa panahong iyon, ang isinilang ay si Jesucristo. Bakit siya isinilang na hari? Ibig sabihin, bago siya isinilang, siya na hari. Tandaan natin, mga kapatid, walang hari na walang kaharian. Kung si Kristo isinilang siya, bago siya isinilang siya na hari, ibig sabihin may dala-dala siyang kaharian. Okay? Kaya napapansin natin no hanggang sa isilang ang Panginoon Jesucristo, hanggang i-shortcut na lang natin. Hanggang sa dumating na ang panahon na si Kristo ay nangaral na. No? Walang unang statement ni Jesus. Unang ipinangaral ni Jesus at wala siyang ibang bukang bibig sa pangangaral niya. Tingnan ninyo, unang banggit niya, repent for the kingdom of heaven has arrived. Kung doon sa Mark chapter 1 verse 15, the time is fulfilled. Sabi ni Jesus, dumating na ang takdang panahon, pagsisihan natin at talikdan ng ating mga kasalanan sapagkat mapapasa atin or malapit na ang paghahari ng Diyos at paniwalaan ninyo ang mabuting balita. Sabi ni Jesus, ano
ba ang good news ito? Ito yung tanong ko, mga ka-abangers. Sa talatang iyon, ano ba ang good news doon? Yung pagdating ng Panginoong Hesukristo at yung message ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesus ang messenger at si Jesus ang may dala siyang message na sinasabi niya, paniniwalaan nyo ang Ebanghelyo. Ano bang Ebanghelyo doon? Yung kingdom na dumating, dala niya. Ibig sabihin, ang kingdom na ito, ngayon, ay nandito. 2,000 taong nakalipas, dumating ang kaharian. Ang may dala, walang iba ang may dala, kundi ang Panginoong Hesukristo. Isa sa layunin ni Jesus Christ, naparito siya para iproklama ang kaharian. Sabi pa niya doon sa, naalala nyo ba sa Luke chapter 4 verse 43? Nung si Jesus ang namangaral ng madaling araw, hinanap siya ng mga tao, sabi ng mga tao sa kanya, Guro, dumito ka lang? Pwede bang dumito ka? Dumito ka lang? No? Ano ba ang sagot ni Jesus sa 43? Kailangan ko ring pumunta sa ibang nayon o bayan upang ipangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Sapagkat ito ang layunin. Isipin mo, ito ang layunin ng pagkasugo sa akin. Ibig sabihin, si Jesus nang dumating, mayroong nagsugo, mayroong siyang assignment. Ito yung programa ng Ama na ang kingdom na ito na iniwan ni Adan, tinalikdan ng ating ninunong Adan, dumating ang huling Adan, ito si Hesukristo, na dala uli ang kingdom na ito para i-introduce sa atin. 2,000 taong nakalipas. Ito'y good news sapagkat sa panahon, good news ang kingdom na ito, sapagkat nung panahon ni Abraham, hindi nila ito tinanggap. Hindi dumating sa kanila. Nakita lang ito ni Abraham na yung mainam na lungsod na nasa langit. Ito ang hinahangad ni Abraham, sabi doon sa Hebrews 11 verse 16, na ang hinahangad ni Abraham hindi yung pinanggalingan niya na lugar, kung may pagkakataon pa siyang bumalik doon, pero hindi ito ang hinahangad niya. Sa 16:7, ang hinahangad ni Abraham yung mainam na lungsod na nasa langit. Ito yung lungsod na ito na iniwan ni Adan, na dala-dala ngayon ng hulingan ang Panginoong Hesukristo. Mga abangers, nandyan pa ba kayo? Na ito yung tinutukoy kong huling Adan kasi wala nang kasunod yan. Wala nang kasunod na Hesukristo. Bugtong na anak siya, na siyang may dala nitong kingdom na ito. Kaya napapansin nyo ba, sabi doon sa Luke chapter 17 verse 20 and 21, may nagtanong ng mga Pariseo kay Jesus, Guro, itatatag mo na ba ang kaharian ng Diyos? Ano sabi ni Jesus? Ang paghahari ng Diyos ay walang palatandaan. Okay? Ang paghahari daw ng Diyos ay walang palatandaan. Walang magsasabing naghari na doon o rito. Sapagkat ang totoo, sabi ni Jesus, ang totoo, nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng taong may pananalig sa Kanya. Ibig sabihin, ang kingdom na ito na dala ni Kristo ay walang palatandaan. Ibig sabihin, hindi siya nakikita, hindi katulad nung ngayon, marami tayong palatandaan ngayon. Ano ba itong mga, katulad dito sa akin, mayroong magandang palatandaan dito, yung Alphamart ba yun? O Alphamart. O LTO, malapit ako sa LTO ng Naik. No, mayroong palatandaan. Pero itong kingdom, walang palatandaan, walang landmark. Sabi ni Jesus. Pagkat ni Jesus, nagsimula ng maghari ang Diyos sa mga umiibig sa Kanya, sa puso na may pag-ibig sa Kanya. Kaya online, mahal ba natin ang Diyos? Comment kayo, Pastora Cecil ng Naik, kasama natin ngayon. Mahal ba natin ang Diyos? Yes. Mga pastor, Yes. mga bishop, mga ka-abangers natin.
Ibig sabihin, nagsimula na maghari sa atin, sa puso natin. Itong present kingdom na dala ni Jesus Christ na dapat magkaroon ng kamalayan ang lahat ng believers o unbeliever, dapat magkaroon ng kamalayan na mayroong talagang present kingdom ngayon na dala ang Panginoong Amen. Jesus. Yes. 2,000 taong nakalipas. Kaya tingnan natin, ano ba itong present kingdom ngayon na sinasabi ko? Nung iharap si Jesus kay Pilato, nung lumabas si Pilato sa bulwagan at kaharap si Jesus Christ, sabi niya, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sabi doon sa John 18:36, John 16:36, John 18:36. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sabi ni Jesus, bakit mo nasabi sa akin yan, Pilato? Bakit mo ba nasabi sa akin yan? Sabi, dahil ba sa narinig mo sa mga tao? Sabi ni Pilato, abay, ang mga kababayan mong Hudyo ang nag-akusa sa iyo. Ano bang ginawa mo? Sabi ni Pilato kay Jesus. Ngayon pinaliwanag ni Jesus kay Pilato, 36. Sabi niya, ang kaharian ko hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, sana pinaglalaban ako ng aking mga tauhan. Ngunit, hindi sa sanlibutan ito. Kaya si Pilato, naintindihan ni Pilato, sabi ni Pilato, ibig sabihin, ikaw ay hari. Naunawaan ni Pilato, gusto pa nga iligtas ni Pilato, kaya naghugas ng kamay si Pilato. Kaya sabi ni Jesus, tama ang sinabi mo, ako'y hari. Pero yung kingdom na dala ko, hindi sa sanlibutan ito. Ito yung present kingdom ngayon, mga kaabangers. Kaya ang tanong ko, gusto nyo ba itong makita? Gusto ba nating maranasan itong kingdom na ito? Comment kayo. Nasa online, comment kayo. Amen. Kung sino yung gusto maranasan ito ngayon. Kasi dito nakasalalay ang all things. Itong kingdom na ito, kaya pinahanap ni Jesus, Matthew 6:33, sabi ni Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added. Ibig sabihin, hindi niya ito ipapahanap kung wala dito sa earth. At turo ni Jesus sa prayer, ganito kayo mag-pray. Matthew 16, dumating nawa ang iyong kaharian sa amin at masunod ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng nasa langit. Ngayon ito, itong kingdom na ito, ngayon ang pinapahanap kingdom in righteousness. Hindi pwedeng paghiwalayin yung kingdom in righteousness. Hindi sinabi ni Jesus na ako'y hanapin ninyo. Hindi sinabi ni Jesus, kundi hanapin ninyo muna ang kaharian. I-priority daw natin ang kaharian. Ano ba itong present kingdom na pinahanap ni Jesus? Gusto niyo ba makita, mga onliners? No, kasama ko si Pastora Cecil ng naik yan. Ngayon, paano natin makita? No, mayroon pa akong oras, Pastora. No, mayroon pa akong 20. Okay. Paano natin makita itong present kingdom na dala ni Jesus Christ 2,000 taong nakalipas? John 3:3. Maliban, sabi, kausap dito ni Jesus si Nicodemo, madaling araw. Sabi ni Jesus kay Nicodemo, Nick, maliban na ipanganak muli ang isang tao, hindi niya makita ang kaharian. Talagang hindi maintindihan ni Nicodemo. Sabi nga ni Nicodemo sa verse 4, Guro, sa laki kong ito, kailangan ko pa bang pumasok sa tiyan ng aking ina at saka iiri? Di wasak yon. Ibig sabihin, lack of knowledge. Wala siyang kaalam-alam. Kaya pinaliwanag ulit ni Jesus, sabi niya, Nick, si Nicodemo kaharap ni Jesus, Nick, maliban ipanganak sa tubig at sa espiritu, ang isang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian. Dalawang klase. Sa verse 3, makita pa lang. Sa verse 5, entering. Kaya kung gusto nating makita at makapasok sa kaharian, first step,
first step na gagawin dapat ng tao, we must be born again. Ang pagiging born again, hindi tayo tumanggap ng bagong relihiyon. Pag tayo ang isang tao, pag naboborn again, ang tinanggap natin ay kaharian. Ito yung gusto ng Ama. Sabi ni Jesus, munting kawan, huwag kayong matakot, sapagkat ikinalulugod ng inyong Amang nasa langit, na manahin ninyo ang kaharian na ito. Ngayon ito, kingdom awareness, bawat isa sa atin, mga kaabangers, mga kamanggagawa, mga pastor, available ang kingdom ngayon. Bukas ang kaharian ngayon. Ito yung present kingdom. Ang present kingdom ay isasarado din ito. Isasarado din ito. Okay? Nasa 10 virgins yan. No, Matthew 25, yung 10 virgins. Nung makapasok ang mga matatalino, ipininid ang pinto. No. Kaya habang available ito ngayon, nandito pa tayo sa grasya na ito, kailangan natin ng awareness sa kaharian, kamalayan tungkol sa kaharian. Matagal na akong naligtas ako, Pastora, naligtas ako 1994. Tinanggap ko ang Panginoon Jesucristo na tagapagligtas ng aking buhay. Ngunit, nireveal naman sa akin ng banal na Espiritu nasa 2007. Nireveal sa akin itong kaharian na ito. Napakahalaga itong kingdom na ito, itong present kingdom. Kasi sabi ni Jesus, seek it first, yung salitang first. Unahin mo na ito. Ito muna ang unahin natin sa lahat. No? Kung mangangaral tayo, mga kamanggagawa, mga ebanghelista, lalo si Pastor Dong, ebanghelista yan. Nandyan pa si Pastor Dong. Ayan, si Pastor Jake, kasama natin. Ayan, si Pastor Jake, isang naubunga ko sa pananampalataya, isang pastor na Maragondon. Kasama natin. No. Itong kingdom na ito, itong present kingdom, napakahalaga ito. Yung salitang seek first the kingdom of God, yung salitang first, unahin mo na natin ito. Huwag na natin isipin yung all these things. Kasi dagdag na nga lang yan. Ito munang unahin natin, kingdom in righteousness. Hindi lang basta kingdom, hindi lang basta bukang bibig yung kingdom, kundi nandoon yung pamumuhay natin. Yung righteousness. Kasi itong kingdom na ito, ito'y gobyerno ng langit na dala ni Kristo. Medyo iiba ko, Pastora. No, itong kingdom na ito, ito'y gobyerno ng langit. Ito'y isang gobyerno na ang Diyos ang nagtatag. Isaiah 9:6, nasa balikat ng anak ng Diyos ang gobyerno. Sino ba yung nasa Isaiah 9:6? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya nang dumating ang Panginoong Hesukristo, nung mangaral ang Panginoong Hesukristo, kayong nabibigatan ng inyong pasaning lubha, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan, at pasanin ninyo ang aking pamatok. Yung pamatok ni Kristo nasa kanyang balikat, ito'y gobyerno. Dati nasa balikat ito ni Adan. Nagmagkasala si Adan. Iniwan ito at gobyerno ng palayasin si Adan nandito sa sanlibutan. Gobyerno ng sanlibutan, sistema ng worldly system ang daladala ni Adan. Kaya yung panganay ni Adan, si Cain at saka si Abel, anong ginawa ni Cain kay Abel? Pinatay niya. Bakit? Under na siya ng gobyerno ng mundong ito. Ito po yung kaharian ng kadiliman. Sa ngayon, dalawang kingdom,
dalawang gobyerno ang nagpapangsyon. Kingdom of Darkness and Kingdom ni Jesus Christ. Saan ba tayo dito? Kingdom of Darkness, dito tayo tinubos. Dito tayo tinubos ng Panginoon Jesucristo. At hindi lang tayo basta iniwan dito, kundi inilipat tayo sa kanyang kaharian. Ang upuan lang, mga kaabangers, at yung salitang seekers, the kingdom of God, itong kaharian, nadala ni Kristo. Pag ng kaalaman tungkol sa kaharian. Pag mayroon tayong kaalaman dito at ang ng kapahayagan dito tungkol sa katao, itong gobyerno na ito, itong kingdom na ito. Kaya, mayroon pa akong 15 minutes. Tama ba ako, Pastora? Mayroon pa akong 15 minutes. No. Ang pangako naman ni Jesus, pag nakita natin, pag na-experience natin itong kingdom na ito at ang kanyang katuwiran, yung all these things, nandun na lahat. Hindi mo ito ma-experience. Dahil ang Diyos noon ngayon magpakailanman, siya yung Diyos na hindi itong kingdom na ito, kahit bumagsak, itong gobyerno na ito, itong kingdom government na ito, kahit bumagsak niya ng bansa natin, subalit yung supply ng mga anak ng Diyos, yung supply ng mamamayan ng Diyos ay manggagaling sa Kanya. Hindi nagmumula dito. Kaya hindi tayo apektado. Itong kingdom na ito, sabi nga doon, hindi kayang wasakin. Sabi ni Daniel, itong kingdom na ito na itatayo ng Diyos ay hindi ito mawawasak. Pagkus wawasakin pa nito ang ibang kaharian. Sabi doon sabi doon sa Hebrews, nila natanggap ang kaharian. Natin kasi nandito na yung plano, magandang plano ng Diyos. Sabi doon sa Hebrews 12 verse 26, mayayanig lahat ng bagay sa mundong ito, langit at lupa, yayanigin. Ngunit mayroong isang hindi mayayanig. Hebrews 12:28. Tayo'y magpapasalamat sa Diyos na tayo'y tumanggap ng kaharian na hindi mayayanig. Ang tanong ko, kabilang kang mag-stop kung ikaw ay naligtas na, kung tayo ay natubos na ng Panginoon Jesucristo, dapat makita natin itong kingdom na ito. Paano? Kingdom awareness. No, wag kang tumigil kung nakita mo na. E-explore mo na ito. Pumasok na tayo dito sa kaharian na ito. Para ma-experience natin ito. No? Ito nga, sabi ko nga, no, itong pagpasok, dito na ako magtatapos, no? Ang pagpasok, yung paglipat natin sa kaharian, walang kaibahan ito, Pastora, doon sa magmamigrate tayo sa ibang bansa. Or mag-a-abroad tayo. Pag nag-a-abroad ang isang tao, marami tayong mga OFW na sa ibang bansa, pag umalis sila, mayroong tinatawag na pidos. Bago sila umalis, kailangan magpipidos. Ano ba ibig sabihin magpipidos? Dito ibababa sa kanila yung impormasyon kung anong bansa yung ating pupuntahan, lalo na sa Middle East. Magkaiba ang sistema doon at dito sa atin. Kasi sa bansa natin ay democratic country. Halimbawa, pupunta tayo ng Brunei. Doon hindi pwede dito, 'di ba? Ang kaibahan dito sa atin ang presidente 6 years lang. Mayroong eleksyon, pero sa bansang Brunei, walang eleksyon doon. Pag namatay si Bulkiah, automatic ang susunod sa kanya yung kanyang anak.
Walang eleksyon, no? Kaya kaiba. Kaya kailangan magpipidos ang isang tao bago pumunta sa isang bansa para malaman niya na doon sa lugar na yon, no, hindi siya magiging violator. Para malaman niya, maapag-aralan niya na pag doon ang amo niya, maraming kabaliktaran. Kabaliktaran ang sistema. Dito sa atin, lumaki tayo sa democratic country. Ganon din, itong kingdom na ito, na dala ni Jesus Christ, kabaliktaran sa kingdom, sa bansa na kinalakihan natin. Kasi ito'y gobyerno. Kaya dito, sabi nga, di ba sa atin, ngipin sa ngipin, kung ang kaaway mo, pag ikaw ay minura, murin, no? Di ba ganon? Pero dito, pag ikaw ay binaton ng bato, batuhin mo ng tinapay. No? Sa kingdom na ito, itong present kingdom na ito, dito nabubuhay ang tao sa pag-ibig, sa agape ng Diyos. No? Ito yung pinaka-oxygen natin. Pag tayo nakalipat dito, yung pamumuhay natin, no, nabubuhay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Dito nakasalalay yung kautusan ni Moises at mga turo ng mga propeta noong araw. Kaya nung matapos si Jesus Christ, yung pagtubos sa atin, ang ipinadala sa ng Panginoon Kristo, dito na ako magtatapos, ang banal na Espiritu, ang Holy Spirit, ang governor natin sa buhay natin ngayon, na siya mag-govern sa atin ngayon, siya yung magtuturo sa atin ngayon, papaano yung sinasabing kingdom living. Kingdom living. No? Kaya napakahalaga itong ibinaba ko sa atin mga kaabangers, napakahalaga itong kingdom awareness. Marami pa tayong babaguhin sa ating mga lifestyle, no? Kasi dito hindi pwede yung mabuti, pwede na ba yung mabuti? Hindi pwede. No? Yung mabuti, yung good, ating right. Kasi kingdom and righteousness ang pinapahayag Jesus Christ. Ang righteousness, dito yan sa kaharian. Amen? Kaya lalo pa tayong pagpapalain sa lahat ng mga nakapanood ngayon. Ito ang sasabihin ko sa inyo, kingdom favor and blessing sa ating lahat. Back to you, kapatid na Sally. Wow, amen. Grabe, what an overflowing, di ba? Overflowing revelation of Hallelujah. God. Thank you po, Bishop Jose. Grabe, no? Parang ang dami pang gustong sabihin ni Bishop at ang dami pa rin natin gustong malaman, di po ba, mga kaabangers? Kaya nga po hindi ko na pinutol si Bishop kasi talagang dire-diretso na Hallelujah. siya sa kingdom, di ba? Dahil, di ba, everyone needs to be aware of what is really God's kingdom. Di ba? At talaga naman kahit po ang ating mga kaabangers ay inaabangan po nila talagang sabi nga nila kahit naglalag, di ba? Naglalag, di ba? Nawawala-walang signal ni Bishop pero talagang sinisikap namin na maintindihan dahil mahalaga talaga na meron tayong kamalayan. Alam natin dapat what is kingdom. Ano ang Hallelujah. kaibahan ng kingdom ng Diyos at ng kingdom ng dito sa sangkatauhan. Di po ba? May mga hari dito sa sangkatauhan, may mga Yes. bansa run by kings. Pero ang mga kings na yan namamatay, naglalaho at kasamang naglalaho ang kanilang mga panukala, di po ba? Ang kanilang mga layunin, ang kanilang mga inilalagay na mga purpose kasama nilang naililibing. Pero ito yung kingdom ng Diyos ang Spirit kingdom ng Diyos na hindi kingdom. nagbabago. It does not Amen. alter, Amen. it does not falter. At hindi ito talaga matitibag. Dahil ang cornerstone nito, ang foundation nito ay walang iba, Yes. kundi ang ating Hallelujah. Panginoong Heso Kristo mismo. Grabe, no? Grabe. Kaya sabi ng ating mga kaabanger, sabi ni Sister Jocelyn Lungkop Gripal, righteousness is the major ingredient in the kingdom of God. Yes, you cannot enter the kingdom of God
if you are not righteous. Amen. Amen. Kaya nga sabi ni Pastor Ken, ni Bishop kanina, yung lahat ng nasa mga kanan. Di ba? Doon pa lang ibig sabihin, yun right, righteous. Yes. Di ba? At yung mga nasa kaliwa. Kaya naman ngayon, alam niyo po, Bishop, na sinabi ninyo na yung mga righteous ay bibigyan na ng, di ba? They will be entitled to inherit and Manay. to enter the kingdom of God. So tayo na ma-entitled na to inherit and to enter the kingdom of God, what shall we do then? Ano ang ating gagawin? Ano yung panawagan sa atin? 'Di ba? Tayo din naman dapat ay magmadali. Actually, kaya Yes. sinasabi ito sa atin beforehand eh. Kaya bakit sinasabing let us have an awareness of this? Para tayo din magkaroon din ng urgency sa ating puso na hindi lang tayo ang dapat makapasok dun sa kaharian. Yes. Pangarapin din natin na yung mga nasa left ay makapasok din sila. Amen. Abutin din Amen. natin sila. 'Di ba? Huwag lang din tayong matenga na I am okay. I am already an heir to the kingdom of God. Yes. I am already entitled to the kingdom of God. Hallelujah. 'Di ba? I will just be complacent. So, let us not be complacent, 'di ba? Wala Amen. yung Amen. complacency, mga kaabangers. Let us do something, 'di ba? Abutin din natin, kaya nga sabi, this is the present kingdom of God. And this is also the present move of God, especially Amen. Amen. to us believers and children of God. This is the move of God. God is moving us, di ba? Tayo ay pinagagalaw ng Diyos, di ba? Para ang lahat Yes. ng tao ay makapasok sa kanyang kaharian, di ba? Kaya nga, di ba, yung 10 virgins na matatalino, di ba? So, tayo, di ba, kung tayo may karunungan sa Diyos, di ba, This is ang true. karunungan na to, gamitin natin ito para tayo'y makaabot. Kaya nga ngayon, sabi ni Bishop, hindi na tayo bound ng name tag. Hindi na tayo bound ng church. 'Di ba? Amen. Amen. Hindi na tayo bound ng kung ano-ano man ang mga domain natin, mga 'di ba? Ng mga Yes. dogma natin, ng mga doktrina natin. We are not bound of those things. Hindi na tayo bound doon kasi bakit? Ang Diyos nagmamadali siya na ang lahat ng tao ay makapasok sa kanyang karya. Yes. Kaya Hallelujah. gusto ng Diyos na ang lahat ng tao ay maranasan ng lahat ng kanyang mga nilikha ang kaharian niya dito sa lupa. Maranasan ng Gusto ng Diyos yan na maranasan ng Yes. lahat ng nilikha niya ang kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya Ngayon ito yan, Pastor. mahalaga po yung sinasabi ni Bishop na magkaroon tayo ng awareness. Pinupukaw po tayo nito. Amen. Ginigising po Amen. tayo nito. Actually, paalala po ito sa atin. Amen. This is a wake up call for each and every one of us that we need to Yes. work for the kingdom of God. Let us be a Hallelujah. co-worker of God in building His kingdom on earth. Diba? Let us be Amen. a Amen. co-worker. Huwag lang tayong maging complacent. Diba? Huwag lang tayong Yes. umupo. Diba? Kaya nandito Yes. ang daily life Trabaho. sharing. Salamat po, Bishop. Talagang grabe. Napakaganda po. Trabaho Ito po ito. at talaga ay napapanahon. Napapanahon po ang inyong Amen. sinasabi. And Amen. ako rin po talagang natinag ako nito. Nagising po ako. Na oo nga, no? This is the time for a harvest. Yes. Sabi, handa na ang field. The kingdom is already opened. Yes. Nabuksan na. Ano pa Hallelujah. ang gagawin natin? Let us work. Hallelujah. Magtrabaho tayo. Magtrabaho Amen. tayo at ipaalam natin Collaboration that the tayo. kingdom of God is at hand. Kaya nga Yes. sabi sa salita, repent, repent, for the kingdom of God is Yes. at hand. Sino ang pinaalalahanan nun? Ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Ang mga tao na maaaring pagsarhan ng kaharian ng Diyos. At Yes. tayo na mga nakakilala na at alam na natin na meron talagang bukas na kaharian ng Diyos, huwag natin Amen. ipagdamot ang kaharian. Pangarapin Hallelujah. natin ang pangarap ng Diyos. Ang pangarap Yes. ng Diyos, ang kanyang lahat ng nilikha ay mapasama sa kanyang kaharian. Let us Amen. dream the dream of God. Diba? Hallelujah. Wow, hallelujah, salamat, Hallelujah. grabe. Hallelujah. Grabe talaga. Wala talaga akong masabi, no. Salamat, Bishop, talagang Glory. kahit ako ay tuwang-tuwa at talagang grabe din ang pagkilos ng Diyos sa akin. Ang sabi ko nga, bakit kailangan ko bang umupo? Panahon na ito para magpagamit tayo. Huwag nating Amen. iasa sa mga pastor.
di ba? Tayo din ng Yes. mga tinalagang mga leader, di ba? Maging kasangkapan din Sama-sama na sana tayo. tayo, di ba? Let us let us go hand in hand, work together. Let us not compete, but let us complete, di ba? Hallelujah. Lutuhin natin ang Trabaho. talagang ipinagagawa ng Diyos sa atin. Yung Mm. kanya talagang comment sa atin, yung kanyang great commission, di ba? Amen. Go, di ba? Go and preach the Oh, gospel to all yes. nations. Ito na po Gospel yun, of the kingdom. the gospel of the kingdom, para lahat Yes. talaga ay magkaroon ng awareness. Everybody Hallelujah. must be aware. Huwag natin Yes. itong ipagkait sa iba. Maging kasangkapan at maging vehicle tayo. Maging mouthpiece Glory. tayo. Amen. Glory. Hallelujah. Wow, Amen. grabe. Salamat, sabi po ni Sister Yolanda Hiyaw. Salamat po ng marami, Bishop. We are so blessed. We are so blessed. Tutok na tutok po Yes. kami sa inyong mensahe. O di po ba? Ang daming po talagang nahipo ng mensahe ngayong hapon na to. Amen. Everyone needs the kingdom of God. Glory to the King. Ayan. Kaya sabi niyan, Amen. Amen. Let's go to the other side. Ayun. Let's Yes. go to the Lipat na. other side. Kung ikaw ay nasa kanan, kailangan mo talagang hakutin, di ba? Kaya marami Hallelujah. po ngayon mga Ito yung trabaho natin. evangelism. Di po ba, Pastor? Oh, Ay, Bishop, nagpipreach sa mga street. Kasi talagang kailangan ang tao ay maging ma-educate sila. What is this kingdom? At kailangan yes. talaga magsabi nga lifestyle. At ang magbabago lamang po ng lifestyle natin walang iba kundi ang presence ng Diyos. Amen. 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 Ang tao'y dapat maka-encounter sa Diyos upang mabago po ang kanyang lifestyle. Yes. From being unrighteous to become righteous. Diyos lamang po Hallelujah. ang makagagawa niyan. At tayo po Yes. ang lahat ay magpagamit. Magpagamit po Yes. tayo para po maabot din po ang iba. Wow, salamat po, Hallelujah. Bishop. Maraming salamat po. Thank you Maraming so salamat much, din sa Bishop. inyo sa Maaari niyo po pa kaming one na lang po, isang kahilingan na lang po. Maaari niyo po pa kaming ipanalangin lahat ang mga kaabangers. yes. Thank you po. Hallelujah. Okay, sige tayo'y mananalangin. Okay, hallelujah. Hallelujah. Amang Hari, aming kamahalan, Daddy namin, Tatay namin, salamat Panginoon sa programang ito, Daily Life Sharing, Panginoon. Salamat Panginoon sa programang ito na bahagi ito Panginoon sa pagpapalawak ng kaharian mo o Diyos. Kaya o Diyos, patuloy na ikaw Panginoon ang mahayag, kalakasan, Panginoon ng bawat isa mula kay Amen. Pastor Yes. Dong sa kanyang pamilya, sa lahat ng staff Panginoon ng programang ito. I decree and declare kingdom, favor, and blessing sa lahat. Ganon din, Panginoon, sa mga viewers namin, Amen. mga pastor at kamanggagawa ko, Diyos. Yes. Oh, Yes. hallelujah. Sa lahat ng mga kaabangers, buksan natin ang paningin. Tingnan natin ang sinasabi sa Revelation 11:15. Yes. Kung sanlibutan ay mailipat na, ang paghahari ng sanlibutan ay maililipat na sa kaharian ng kanyang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ipangaral ninyo ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at mag-o tayo sa pamagitan dito at saka darating ang para malaman ito ng lahat ng bansa. Kaya bawat isa sa amin, Panginoon, lahat ng nasa online, nagdedeklara ako bilang lingkod mo. Yes. Kingdom awareness, kingdom, yes Lord, magkaroon kami ng knowledge, kingdom, higit sa lahat Lord, yung understanding Panginoon at yung katalinuhan Panginoon ang mahayag sa amin. Kaya maraming salamat Panginoon sa bawat isa. Buksan mo sa oras na ito, magkaroon kami ng kingdom collaboration. Panginoon, na ibahagi namin ang message ng kingdom dahil ito yung sinasabi mo, Panginoon, sa awit 72 verse 8 na ang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa lahat na nakapakinig nito at makapakinig pa nito. Maging kabahagi kami sa Matthew 24:14. Kaya maraming salamat sa lahat ng bagay, Panginoon. Yes, God, bubusugin kami, lahat ng all these things shall be added
sa bawat Amen. mamamayan mo, sa lahat ng mga anak mo. Kaya sa iyo namin binabalik ang kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon Hesus na aming Kristo, at Amen. ay magsabi ng Amen, Amen. Amen, Amen. 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 Wow. Praise God. Pagpalain tayo ng Maraming Panginoon. salamat po, Bishop Jose. And syempre, maraming salamat mga kaabangers. Nawa po kayo talaga ay napuno ngayong hapon na to, napagpala ngayong hapon na to. At kung nais nyo pang muli ay mapagpala, syempre bukas magkita-kita po tayong muli. Dito lamang po sa ating real life talk. Daily live sharing every 2 to 4 in the afternoon. This is goodbye for now mga kaabangers, and see you again tomorrow. Abangan po natin ang another move of God sa ating pong programa bukas. Thank you so much mga kaabangers, and God bless everyone. God loves you. Maraming salamat po, Bishop Jose. Salamat po. I am so blessed and we are so blessed. Thank you.